Nabasa ko lang tong article na to based sa report ni Sam Amick na pinagkakatiwalaan rin naman kasing NBA analyst kaya tinapik ko na rin. Super team yung possible bubuuin nga raw ng Cavaliers sa susunod na season. Included dyan itong si Giannis at Lebron. Hindi na rin bago to Since nang naglabas na rin itong si Giannis ng preferred landing spot niya, papunta lang rin mismo sa Eastern Conference. Walang direct team pero wala siyang binanggit na balak niya pa rin na lumaro sa Western. Masyado nang masikip para sa mga superstar kasi ang West Kaya yung mga teams ngayon sa Eastern, yung talagang nakaabang na sa magiging desisyon nitong si Giannis. Kung tutuloy yan pumasok sa trade market ngayong off-season, nandyan yung Miami Heat, New York Knicks. Ang Knicks naman kasi ngayon, waiting na sa NBA Finals. Kung magtatagumpay sila ngayon, possible na mag-stay na yung mga to sa current roster nila at hindi agad gumawa ng malaking hakbang sa pagkuha kay Giannis sa trade market. Baka magkandaleche-leche pa yung roster nila sa susunod na season kung susubukan mag-build sa paligid ni Giannis. Kaya yung pinakamatunog ngayon na team na possible landingan nitong si Giannis, Miami Heat, lalo na kung ang Cavaliers nga raw hindi isasapalaran itong si Evan Mobley bilang blue chip nila sa trade na to. Based na rin kasi sa report, after na masweep ang Cavaliers sa Eastern Conference Finals kontra Knicks, malinaw na nasa winnow mood na ang Cavaliers. Ibig sabihin, handa silang magsugal ng future assets para manalo agad ng championship title habang nasa prime pa itong si Mitchell o si Harden. Kaya yung pinakasentro talaga ng idea na to, i-trade nila ang batang asset nila tulad ni Evan Mobley at ibang draft picks para kay Giannis. Pero sa ngayon kasi nagdadalawang isip pa yung Cavaliers front office kung handa silang bitawan itong si Mobley para kay Giannis. Pero para sa akin, parang win-win situation na rin no? Tapos subukan pabalikin nga raw si Lebron bilang free agent o sign and trade setup. Sa report ni Haverstraw, possible raw mabuo ang lineup na may James Harden, Donovan Mitchell, LeBron James, Giannis at Jarrett Allen pa rin sa Cavaliers. Yan mismo yung super team na possible nga raw mabuo ng Cavaliers pero hindi ganun kadali dahil sobrang laki ng kontrata ni Giannis tapos nasa second apron pa ang Cavaliers at mataas panigurado ang hihingin nga raw ng Bucks kay Giannis Sa ngayon, ang pinaka-realistic na way para makuha siya, i-trade si Evan Mobley kasama yung multiple first round picks at iba pang salary fillers. Based na rin kasi mismo kay Jake Fisher at ibang insider, ito mismo na rin pala yung hinihingi ng Bucks noon sa Cavaliers nung nagtanong sila kay Giannis bago ang trade deadline Kaya kung yan mismo ang gagamitin nga raw ng Cleveland Cavaliers ngayon, paniguradong malaki yung tsansa na pumayag ulit ang Cavs sa trade na to. At yan din mismo yung nakikitang pagkakataon ng Cavaliers para maenggan yung pabalikin sa kanila itong si Lebron gamit ang free agency o sign and trade setup Ang pinakamalaking usapan kasi ngayon sa Lakers, yung magiging desisyon mismo nitong si Reeves at Lebron sa offseason. Kung mag-o-option in yung mga to ngayon at pumirma ng bagong contract. Yung lagay kasi ni Reeves, expected na mag-o-option out yan sa current contract niya para kumuha ng mas malaking contract sa free agency bilang unrestricted free agent. At yan mismo yung problema sa Lakers. Kung magdidesisyon bigla si Reeves na umalis sa kanila at kumuha ng mas malaking offer sa ibang team, walang rights ang Lakers para pigilan siya. Inaasahan kasi talaga na papasok sa 5 years 200 million o possible pang umabot sa maximum contract na nasa 230 million yung pwedeng makuha ni Reeves sa market. Ang pinaka-problema ngayon sa Lakers ang Brooklyn Nets kasi ito yung isa sa kakaunti lang na team sa NBA na may malaking salary cap space pa ngayon na pwedeng gamitin sa offseason. Halos kaya ng Brooklyn ngayon na magbigay kay Austin Reeves ng halos max contract agad para maengganyo itong si Reeves papunta sa kanila. Base mismo sa report, potential bidder ang Nets para kay Reeves sa offseason na to. Kahit gusto kasi ng Lakers na manatili si Reeves, pwedeng hindi nila gustong magbigay ng halos 40 to 48 million per year para sa isang player nga raw na hindi proven superstar sa playoffs. Pero kung magbibigay ng malaking offer ang Nets, mapipilitan ang Lakers na tapatan to para hindi siya mawala ng libre. Ang problema kapag binigyan nila si Reeves ng halos max contract habang nasa max contract pa rin si Lebron at Luka, possible maipit sila sa luxury tax at second apron restriction. Kaya dyan nagiging komplikado yung sitwasyon.
nasa 5 years 200 million at may posibilidad pang umabot sa full max 5 years 230 million yung magiging contract ni Reeves. Depende pa sa structure ng deal at pagtaas ng salary cap. Kung hindi kayang ibigay ngayon ng Lakers yan kay Reeves, possible dyan mismo maghanap nga raw ito ng ibang team na kayang magbigay sa kanya ng full max deal. Based sa ESPN Cap analyst na si Bobby Marks, maraming scout at executive ang naniniwalang mag-uumpisa ang annual salary ni Reeves sa 40 million per year. Kaya kung sinasabi ng East Scout na magugulat siya kung hindi magsisimula sa 40 million range ang first year salary nito, at nakikita na ang Nets ngayon yung pinakamalakas na team para dito kay Reeves na kayang magbigay ng ganyang klaseng salary contract sa offseason na to.